Sa buong kasaysayan, kilalang mayroong 7,000 taon ng kaguluhan. Matapos ang digmaan, nagkaroon ng panahon ng kapayapaan, at nahati ang mundo sa tatlong puwersa. Sa pinakakilalang panahon ng daang taon, mayroong ganap na pinuno na nagngangalang Gracia Menes, at 14 ang kanyang asawa. Naramdaman ni Ju Hyuk na masyadong mahaba ang kwento nang mabasa niyang nanganak ng lalaki ang ikapitong asawa ni Gracia. Upang ituloy ang angkan, sumilip siya sa mga matatanda at napagtantong nakikinig sila ng mabuti. Pakiramdam niya ay hindi magalang kung hindi niya tatapusin ang kwento, lalo na't tila tunay silang interesado at yumuyuko ng may paggalang. Sumunod ay lumitaw ang bagong pinuno, si Shaltera, na kilala bilang pinakamataas na pinuno noong panahong iyon. Ayon sa sabi-sabi, pinagsama ni Shaltera ang kanyang dugo sa dugo ng demonyo, kaya't naging mas malakas at mas walang awa kaysa sa sinumang nauna sa kanya. Ngunit sa gitna ng isang pag-aalsa, natalo si Shaltera sa pamamagitan ng isang patibong. Bagaman nasugatan, nakaligtas si Shaltera sa pagsubok na iyon. Matapos ang pangyayaring iyon, umatras si Shaltera patungo sa isang kuweba kung saan unti-unti niyang nabawi ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Ju Hyuk na ang kanyang guro ay direktang inapo ni Shaltera, at ang mga kasanayang natutunan niya sa loob ng 20 taon ay talagang mga pamamaraan ni Shaltera. Habang patuloy siyang nagbabasa, bigla siyang nakapansin ng isang bagay. Nabasa niya na kung hindi siya makikilala bilang ganap na pinuno, maaaring mapahamak siya ng husto. Kaya't naisip niya na kung magiging napakahirap ng kanyang kalagayan, hindi na niya maaabot ang kasek. Matapos ipaalam ng sistema ang mga espesyal na benepisyo, tumayo si Ju Hyuk at nagpa siyang harapin ang mga matatanda. Ngunit naisip muna niyang pupunta siya sa Seoul sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, hinarap niya ang mga matatanda at tinanong kung sila ba ang mga matatanda ng mga demonyo sa himpapawid. Yumuko ang mga matatanda ng may paggalang at kinumpirmang sila nga iyon. Nagpasalamat sila sa kanya dahil kinilala niya sila. Sa kabilang banda, nagulat si Ju Hyuk sa kanilang reaksyon dahil hindi niya sila kilala, ngunit may pakiramdam siya na parang kilala niya sila. Pagkatapos ay sinabi ni Ju Hyuk sa mga matatanda na inutusan siyang pamunuan sila upang ibalik ang dating kadakilaan ng kanilang angkan. Napaluha sa tuwa ang mga matatanda nang tanggapin ni Ju Hyuk ang tungkulin. Muling yumuko sila, pinupuri siya at nagpapakita ng matinding paggalang. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Ju Hyuk na magsimula na at inutusan silang manguna. Agad na sumang-ayon ang mga matatanda. Habang akmang aalis sila, ipinaalam ng matanda sa kanya na pinatay na nila ang ilan sa mga sumusunod sa kanila, na ikinagulat ni Ju Hyuk. Hindi nagtagal, ipinaalam ng sistema na kinilala na ang matanda bilang kasapi ng angkan, at ang karanasang nakuha ng mga matatanda ay ibinigay sa kanya. Tumaas ang antas ni Ju Hyuk, at hindi niya alam kung paano tutugon. Namangha siya sa patuloy na pagtaas ng kanyang antas dahil sa karanasang ipinapasa ng mga matatanda. Ngayon ay nakita niyang nasa ika-9 na antas na siya. Alam ni Ju Hyuk na mahirap para sa kanya na makakuha ng ganoong karanasan, at nagtaka siya kung paano ito nagagawa ng mga matatanda. Naisip niyang gamitin ng husto ang kakayahang ito upang mapakinabangan ang kaalaman ng mga matatanda. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalan ng matanda, at sinabi nitong siya si Lucio at hawak ang posisyon ng unang matanda. Sinabi ni Ju Hyuk na bago sila umalis, mayroon munang dapat gawin. Ipinahiwatig niya na kasalukuyan siyang nakagapos sa isang espesyal na pagbabawal. Bilang sagot, sinabi ni Lucio na nahulaan na nila iyon. Gayunpaman, hiniling ni Ju Hyuk na magtiwala sila sa kanya, at sinabing siya ang kanilang ganap na pinuno. Nangakong tutulungan niya silang makarating sa lugar na nasisikatan ng araw. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng luha sa mga mata ng matatanda, at ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat. Dahil dito, lalo silang nagtiwala sa kanya, na nagbigay sa kanya ng kalamangan, at tumaas ang katapatan ng mga demonyo sa himpapawid. Pagkaraan ng ilang panahon, namuhay si Ju Hyuk ng payapa at karaniwan. Uminom siya ng tubig mula sa kusina at naramdamang parang isang karaniwang tao na lamang siya. Habang umiinom, tinawag siya ng kanyang kapatid na babae. Ipinahayag niyang nakatapos ang kanilang alyansa ng isang magandang misyon noong panahong iyon, ngunit binanggit din niya na tila mayroong seryosong mamamatay tao na nagngangalang Getrock sa labas ng Sentinia. Kinabahan si Ju Hyuk dahil narinig na niya ang pangalang iyon noon, at siya pa nga ang napagkamalan nilang taong iyon. Idinagdag pa niya na tila may 2 baril si Grok at nasa ika-40 antas. Ayon sa sabi-sabi, kaya niyang talunin ng mag-isa ang 7 miyembro ng pangkat. Kaya't batay sa usap-usapan, si Grok ay isang kilalang kriminal at mahirap harapin. Bukod pa rito, sinabi niya kay Ju Hyuk na kung mahuhuli man ang kriminal, makakatanggap sila ng 3 milyong ginto bilang gantimpala. Nagulat si Ju Hyuk na 3 milyon lamang iyon, gayong ang halaga ng gantimpala ay higit sa 100 milyon. Sinabi ng kapatid na ganoon talaga ang maliliit na alyansa. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Ju Hyuk na ginawa nila ang lahat ng hirap ngunit kaunti lamang ang natanggap.
Gayunpaman, masaya pa rin ang kanyang kapatid sa halaga at sinabing kung makukuha niya ang gantimpala, ililibre niya siya ng inihaw na karne. Maya-maya ay napansin niya ang itim sa ilalim ng mga mata ni Ju Hyuk at sinabing baka iyon ay dahil kaunti lang ang karneng nakain nila nitong mga nakaraang araw. Ngunit sa isip-isip ni Ju Hyuk, baka dahil lang iyon sa kanyang negatibong 79 na swerte. Hindi nagtagal, muling nag-login si Ju Hyuk at habang pumapasok sa Olympus, ipinaalam ni Lucio na may sumusunod sa kanila. Sinabi niyang maghintay muna sila at tinanong ang kapatid kung siya ba ang sumusunod sa kanila. Ngunit ipinaalam ng sistema na nasa kabilang kontinente ang kanyang kapatid kaya hindi nito matatanggap ang mensahe. Biglang lumitaw ang sumusunod sa kanila sa likuran niya, na may nakakatakot na presensya, at tinawag siyang Huwad. Naguluhan siya kung bakit siya tinatawag na Huwad, at medyo kinabahan siya. Laking gulat niya nang lumingon siya, si Get Rock, ang hinahanap na kriminal. Galit na galit si Get Rock habang inaakusahan si Ju Hyuk na ginagaya siya, at nais niyang parusahan ito ng kamatayan. Sa kabilang banda, naisip ni Ju Hyuk na kahit may alam siya tungkol kay Get Rock at kahit mataas ang kanyang mga kakayahan, hindi niya ito dapat minamaliit dahil nasa ika-40 antas ito. Tinitingnan ni Ju Hyuk ang kanyang kaharap at nag-isip kung ano ang gagawin. Sinabi niya sa sarili na hindi siya pwedeng matalo sa pinakamahalagang misyon ng kanyang buhay. Kaya't napagtanto ni Ju Hyuk na kailangan lang niyang huwag lumaban ng mag-isa. Agad niyang tinawag si Lucio, ang unang matanda na tapat sa kanya, at mabilis itong lumapit. Sinabi ni Lucio na handa siyang maglingkod at gagawin ang lahat para sa kanya. Samantala, naguluhan si Grok kung saan nagmula ang matanda dahil hindi niya ito naramdaman o nakita. Nang utusan ni Ju Hyuk si Lucio na patayin si Get Rock, agad itong tumayo at handang sundin ang utos. Samantala, naghanda naman si Get Rock na paputukin ang kanyang mga baril, kumpiyansa na kahit dalawa sila, matanda lang at karaniwang binata ang kanyang kaharap. Hindi nagtagal, unang kumilos si Lucio at biglang naglaho. Habang akmang aatake si Grok, nakita niyang nawala na si Lucio. Natigilan siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa isang iglap, pinutol ang lalamunan ni Grok, kaya't wala siyang nagawa at hindi nakagalaw. Tumayo ng tuwid si Lucio at madaling natalo ang kalaban sa isang hampas lamang, na nagdulot ng katahimikan sa paligid. Matapos itong tapusin, ibinalik niya ang kanyang sandata sa kaluban. Namangha si Ju Hyuk sa bilis ng pangyayari at hindi alam ang gagawin. Hindi siya makapaniwala na natalo na ito nang walang kahit anong laban, sa loob lamang ng isang saglit. Habang pinagmamasdan ng eksena, nagtaka siya kung mas malakas ba talaga si Lucio kaysa sa inaakala niya, o kung mahina lang pala si Grok kaysa sa sabi-sabi. Natigilan si Ju Hyuk sa nangyari, lalo na't hindi niya man lang nakita ang galaw ni Lucio. Pagkaraan ay lumapit si Lucio kay Ju Hyuk at inilahad ang ulo ng kalaban. Dahil sa pagkatalo kay Grok at pagkuha sa nagawa ng kanyang mga tauhan, nakakuha si Ju Hyuk ng puntos at labis na natuwa habang nakatingin sa ulo. Pagkatapos ay ipinaalam ng sistema na ginantimpalaan siya ng 100,000,000 ginto dahil sa pagpapatamba sa seryosong mamamatay tao na si Grok. Naging masaya sa kinalabasan, pinuri ni Ju Hyuk si Lucio sa mabilis at epektibong pagkilos. Pagkatapos ay idineklara niya sa lahat ng matatanda na huhulihin nila ang lahat ng banta sa kanilang paligid ng walang reklamo, para sa pagbabalik ng kanilang dating kadakilaan. Sa sandaling iyon, nagpasya si Ju Hyuk na sundin ang anumang utos o misyon na ibibigay ng sistema, determinadong ibigay ang lahat upang maging karapat-dapat sa pagiging ganap na pinuno. Mula noong idineklara iyon, patuloy na sinuportahan ito ni Ju Hyuk at ng mga nakatatandang kasapi. 2 linggo na ang lumipas mula noon. Si Lucio at ang iba pang kasama ay nasa labas na naghahanap ng biktima sa kagubatan. Tinatanggal nila ang anumang nilalang na kanilang nakakasalubong sa daan. Habang walang humpay na pinapatay ni Lucio ang mga ito, nakapagtaas din ng antas si Ju Hyuk sa loob lamang ng maikling panahon. Huminto sandali si Ju Hyuk at napansin na nasa 13 antas na siya. Itinuring niya itong napakabilis na pag-unlad, lalo na't ang iba ay karaniwang inaabot ng ilang taon bago makarating sa ganitong antas. Bigla niyang naalala na ang sining ng multong pumipira sa langit ay nangangailangan ng hindi bababa sa ika-40 antas. Naisip niyang ang pag-abot sa ika-40 antas ang magiging simula ng tunay na pag-unlad para sa kanya. Bigla siyang nasabik sa mga susunod pang mangyayari, lalo na't tila madali naman para kay Lucio ang ginagawa nito para sa kanya. Naniniwala siyang mararating niya ang antas na iyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay napag-isip-isip niya na kung hindi siya makahanap ng trabaho, maaari na lamang siyang magtayo ng sariling negosyo. Maya-maya ay bumalik siya sa katotohanan at nagsimulang mag-isip kung ano ang gagawin sa ulo ni Get Rock. Sa loob ng kanyang silid, naupo siya sa harap ng computer at naghanap ng impormasyon. Tiningnan niya kung saan pinakamainam na ibenta ang mga mamahaling bagay. Ang mga nahanap niyang payo ay nagmumungkahi na ibenta na lamang ito sa loob ng laro at huwag sa totoong buhay.
Ngunit napagtanto ni Ju-hyuk na hindi niya ito maibebenta sa mga pampublikong pasilidad sa laro dahil siya ay nasa pinakamataas na antas ng kaguluhan. Habang nag-iisip, biglang dumaan ang kanyang kapatid sa harap ng pinto at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Binalikan siya ni Ju-hyuk ng pagbati at sinabing dumating siya sa tamang oras. Itinanggi niyang nangangailangan siya ng baon kahit akala ni Siha ay kailangan niya ito. Tinanong niya kung ano ang gagawin nito kung ibibigay niya ang ulo ni Get Rock, na ikinagulat ng kapatid at humingi pa ito ng paliwanag. Tumawa ito at tinanong kung bakit ibibigay sa kanya iyon kung hawak naman niya ito. Pagkatapos ay pinayuhan siya na kung ibebenta niya iyon, bumili na lang siya ng burger para sa sarili at isa rin para sa kanya. Sa kabilang banda, nagtaka si Siha kung bakit seryoso ang kapatid at nabigla pa siya. Idinagdag pa nito na hindi niya kayang talunin si Get Rock sa kasalukuyan niyang antas. Kaya't inamin ni Ju-hyuk na nakatakas siya noong nakaraang mga araw at ibinunyag na natalo na niya si Get Rock, na sa una ay hindi makapaniwala si Sia. Tinanong nito kung paano niya nagawang patayin si Get Rock gayong nasa ika-40 antas pa lamang ito. Ipinaliwanag ni Ju-hyuk na namatay ito nang matamaan niya. 10 taon na ang nakalilipas, nakahiga noon si Siha sa kama nang biglang magpadala ng mensahe ang kapatid. Nakita niyang sinabi nitong nasa ika-79 na antas na siya, na hindi pinaniwalaan ni Siha at inakala na biro lamang. Kaya't inamin ni Siha na noong una ay inakala niyang kalokohan lang iyon. Bukod pa rito, inutusan ni Ju-hyuk si Siha na pumunta sa kabundukan ng Lepnia sa Chentenia kung gusto nito, at nangakong ipapadala ang mga koordinasyon kapag nag-login na ito. Ngunit tinanong ni Siha kung bakit kailangan pang pumunta doon lalo na't nasa ika-25 antas pa lamang siya. Lalo naman siyang nagulat nang sabihin ni Ju-hyuk na nasa pinakamataas na antas siya ng kaguluhan. Nang bumalik online si Siha, dumiretso siya sa pasukan ng kabundukan ng Lepnia. Sinabi niya sa mga bantay na may aasikasuhin siya sa kabundukan. Tinanong siya ng bantay kung seryoso ba siyang pumunta doon at binalaan na maaari siyang agad na patayin ng mga halimaw. Binaliwala ni Siha ang babala, tinawanan na lamang ito, at tiniyak sa bantay na magiging maayos lang siya. Kahit sumigaw pa ang mga bantay na nagbabala na sila, ngumiti lang si Siha. 3 oras ang lumipas, naglalakad-lakad pa rin si Siha sa kabundukan. Kinabahan siya at medyo natakot nang mapansin ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Ngunit naalala niyang nabanggit ng kapatid na lilinisin muna nito ang lahat ng kalaban, kaya pala ganoon ang katahimikan. Habang pinag-iisipan ang kakaibang katahimikan, biglang lumitaw ang kapatid mula sa likuran at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Sa gulat sa biglaang pagdating nito, napasigaw siya. Nagalit siya dahil tinakot siya nito at sinumbatan kung bakit hindi man lang ito gumawa ng ingay para ipaalam ang presensya. Idinagdag pa niyang hindi naman siya gagawa ng masama rito, at hindi rin siya nagbabalak manakit. Bigla niyang naramdaman ang matinding enerhiyang nakapalibot sa kapatid at napagtantong nagsasabi ito ng totoo tungkol sa pagiging nasa pinakamataas na antas ng kaguluhan. Nang tanungin siya ng kapatid kung may pinatay ba siyang hindi man lalaro na tauhan kaya ganoon ang kalagayan, tinawanan na lang ito ni Ju-hyuk. Hindi na niya sinagot ang tanong at binuksan na lamang ang kanyang window ng katayuan. Mabilis niyang kinuha ang ulo ni Get Rock at iniabot sa kapatid. Sa halip, hindi makapaniwala si Siha na totoo yun at tinanong kung nananaginip lang ba siya. Lumiwanag ang kanyang mukha at kumislap ang mga mata nang malaman niyang higit sa 100 milyon ang gantimpala. Nag-usap sila at labis na namangha si Siha sa katotohanang talagang napatay na niya si Get Rock. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Siha upang kunin ang gantimpala para sa ulo ni Get Rock. Tinanggap nila ito at kinumpirmang ito nga ang ulo ng hinahanap na kriminal. Pagkatapos ay inanunsyo nilang natapos na ang misyong hulihin si Get Rock, na ikinagulat ni Siha sa bigat at katotohanan ng gantimpala. Ngunit nakaramdam din siya ng ginhawa at labis na tuwa dahil makakatanggap siya ng 100 milyon. Naisip niyang kung kukunin niya ang kalahati, makakabili na siya ng lahat ng paborito niyang burger. Bigla niyang naalala ang panahong nakita niyang nagsusuka si Ju-hyuk sa banyo. Nag-alala ang kanilang ina, at lalo ring nabahala si Siha dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kapatid. Sa pag-alalang iyon, naisip ni Siha kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Ju-hyuk sa buong buhay niya. Matapos kunin ang gantimpala, agad na bumalik si Siha sa kabundukan ng Lepnia. Pagdating doon, inialay niya ang kalahati ng gantimpala at iniabot ito sa kapatid. Gayunpaman, nagulat si Ju-hyuk nang makitang ibinigay sa kanya ang 99 milyon kahit nagkasundo silang hatiin ito ng pantay-pantay. Sinabi niyang ito ang unang pagkakataon na kumita siya ng sarili niyang pera, kaya hindi na kailangang hatiin ng kalahati. Tatanggap na lang siya ng 1 milyon bilang pasasalamat. Akmang magsasalita pa sana si Ju-hyuk nang mabilis nang umalis si Siha. Nagpaalam ito at nag-alok na ililibre siya ng burger, pati na rin ang imbitasyong kumain ng hapunan kasama ang kanilang mga magulang. Ngumiti siya habang pinapanood ang pag-alis nito at pinagbili ng mag-ingat.
Maya-maya pa, binilang ni Ju-hyuk ang lahat ng gastos at buwis, at tinatayang nasa 80 milyon na lang ang natitira. Dahil dito, napagtanto ni Ju-hyuk na parang nanalo siya sa malaking premyo. Naisip niya na kahit hindi pa nagsisimula ang misyong kategoryang SSS, mayroon na siyang 80 milyong puhunan. Kailangan niyang maabot ang ika-40 antas sa lalong madaling panahon at ituloy ang misyon. Kaya napagtanto niyang kailangan niyang lalong bumilis ang paglago, dahil bawat sandali ay mahalaga para sa kanya. Noong gabing iyon, inutusan ni Ju-hyuk si Siha na bumili ng ilang kagamitan. Ngunit tinitigan lang siya ni Siha bilang sagot. Pagkatapos ay sinabi nitong katatapos lang ng kanyang trabaho. Nag-alok si Ju-hyuk na bigyan ito ng 300,000 ginto buwan-buwan kung magiging maayos ang lahat. Iminungkahi naman ni Siha na gawin na itong 500,000, na agad namang sinang-ayunan ni Ju-hyuk. Kaya't nag-log-in ulit si Siha. Ilang oras ang lumipas, nabili na ni Siha ang mga inutos ni Ju-hyuk. Agad itong sinubukan ni Ju-hyuk habang si Siha naman ay pagod na. Binilhan siya nito ng singsing na sumisimbolo sa mabilis na paglago, kwintas para sa pagsasanay, pulse areas at anting-anting para sa paglakas, at hikaw na nagpapataas ng karanasan, na nagkakahalaga ng kabuoang 70 milyon. Namangha si Ju-hyuk sa laki ng halaga, hindi makapaniwalang ganoon na lang kalaki ang nagastos para sa mga kagamitang iyon. Humingi si Siha ng libreng paglipat ng lokasyon kapalit ng pag-uutos. Pumayag naman si Ju-hyuk at tinanong kung magkano ang halaga. Lalo siyang nabigla nang sabihin nitong 3 milyon para sa unang biyahe, at 3,000 ginto na lang sa mga susunod pa. Hindi makapaniwala si Ju-hyuk sa laki ng kanyang nagastos, at habang nagpapalam na si Siha bago mag-log out, pinayuhan siyang itago muna ang mga suot na palamuti dahil hindi ito magandang tingnan. Sinunod niya ang payo at inilapat ang pagiging hindi nakikita habang naiiyak sa pagkawala ng pera. Ngunit mabilis din siyang kumalma at tinawag ang matanda upang ipagpatuloy ang pangangaso. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Ju-hyuk ang paglalakbay upang lalong magpataas ng antas. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating din siya sa kabundukan ng Zef. Habang tinitingnan ang paligid, hindi niya alam na may nakamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Tinatanong ng lalaki kung sino si Ju-hyuk habang pinagmamasdan ito mula sa malayo. Nang masuri ng mabuti ang mukha nito, nagbigay ng babala ang sistema at napagtantong nasa pinakamataas na antas ito ng kaguluhan. Tinawag ng kasama ang pulang buhok na pinuno at tinanong kung totoo bang nasa pinakamataas na antas ng kaguluhan ang kaharap. Habang pinapanood si Ju-hyuk, hindi sila makapaniwala rito. Napansin nilang mukha itong mahina at ang mga suot niyang gamit ay karaniwan lamang. Sinabi ng pinuno sa kasama na napansin din niyang hindi man lang sila napapansin ni Ju-hyuk. Sa tingin niya, dahil sa limitadong paningin nito ay baka baguhan pa lamang iyon. Maya-maya ay inutusan na ng pinuno ang kanyang mga kasama, na maghanda sa pakikipaglaban.